Wala pang Final 12 si Coach Tim Cone para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at ang nakikita ng ilan na nasa FIBA page ay yung lineup noong first window. Common sense na lamang siguro para sa mga nagpo-post na ito ang Final 12 sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ng Gilas team. At binigyang linaw nga rin ni Coach Tim Cone na wala pa siyang Final 12 para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Maglalabas pa lamang sila sa kasagsagan ng kanilang ensayo. Mas malalim na lineup ng Gilas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, ito ang nakikita at inaasahan ng karamihan sa ating Gilas team. Alam ng mga fans na tayo ang dihado laban sa mga teams ng New Zealand at Australia, pero kung kompleto naman ang ating mga core players ay masaya ang mga Filipino basketball fans dahil sa loob-loob nila at sa isipan nila ay buhay ang konsepto ng upset win na atin na ngang nagawa laban sa team ng Latvia at New Zealand. Dalawang upset dahil hindi inaasahan noon ng karamihan na magagawang talunin ng Gilas ang dalawang teams na ito dahil sa malakas naman talaga sila at mataas ang rank nila sa FIBA. Gilas laban sa team ng New Zealand at Australia sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Matinding laban ito at papalapit na nga ng papalapit ang game day o yung araw ng laro. Konti lamang ang araw ng ensayo ng ating national basketball team, pero ganun rin naman ang Japan, Korea at maging ang NBL Australia dahil halos sabay-sabay ang araw ng last game nila bago ang FIBA World Cup Asian Qualifiers second window. Kaya naman maganda ang ginawa ni Coach Tim Cone na solid lineup ang kanyang binuo. Meron siyang original 12 players na talaga naman na nagpakita ng magandang resulta. Yun nga lang, naputol ang magandang performance nila simula noong nagka-injury si Kai, pero heto na nga nagbabalik para sa team ng Gilas. Tinawag nga rin si Kai Sotto noon na highlight machine sa team ng Yokohama B Corsairs noong kasama niya si Yuki Kawamura, at ngayon naman ay itong si Yuki Kawamura ang nagpapakita o namimigay ng magagandang pasa sa NBA at gustong-gusto nga rin ito ng mga NBA fans. Talaga namang nagpapawaw sila sa accurate na pasa ni Yuki Kawamura sa kanyang mga teammates. Siya na ngayon ang highlight machine ng NBA. Sumikat nga rin noon ang Kawamura kay Sotto combo sa team ng Yokohama B Corsairs. Mabibilis at magagandang plays ang nagagawa ni Nakai at Kawamura noon sa team ng Yokohama, at dito nagsimulang mas gumanda pa ang karera ni Yuki. Nagkaroon ng kontrata sa NBA at nakadalawang season na nga siya dito. Malakas ang rebounding skills naman ang pinapakita ni Jochi sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Siya ang nasa leaderboard, 13.5 rebounds ang average niya sa kanilang dalawang laro. Yun nga lang, hindi ito sapat. Talo pa rin ang kanilang team ng dalawang beses laban sa team ng South Korea. Isa sila sa nahuhuli sa kanilang grupo kasama ang Chinese Taipei na meron na nga ring dalawang talo. Makikita na natin ang magiging lowest ranked teams sa rankings ng bawat grupo ngayong second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mainam na kung kaya ni Kai Sotto na maglaro sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at nasa kanyang magandang kondisyon, ay dapat nga na maglaro siya para sa Gilas dahil alam naman niya na iilan lamang ang nangbabasya sa kanya at mas marami pa rin ang sumusuporta sa kanya. Maraming nanonood sa kanyang laro, pero ang talagang maingay at nagpapapansin ay yung mga bashers. Sila ang nag-i-spam sa comment section. Apektado masyado sa galawan ni Kai Sotto. Para sa atin naman, ganun talaga kahit maganda ang iyong performance, yung tipong hindi madaling gawin at ito ang iyong pinapakita sa laro, ay meron at meron pa ring masasabi ang iilan na negatibo. Patuloy lamang si Kai Sotto sa pagkayod nga sa Japan B1 B-League at hindi pa tapos ang kanyang duty sa kanyang mother team na Koshigaya Alphas. May laro pa sila sa Sabado at Linggo laban sa Shibuya Sun Rockers bago nga ang pagsisimula ng Gilas practice. Final 12 ni Coach Tim Cone. Sa kasagsagan na nga rin ng practice ng Gilas natin malalaman kung sino-sino ang mga ito, at dito makikita ni Coach Tim Cone kung sino ang available at sino ang hindi. Tandaan natin na crucial ang bawat laro sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mula sa simula hanggang sa huli, carried lahat ang resulta at may epekto ito sa isang team para sila ay maging kwalipikado sa FIBA World Cup 2027. Majority o halos lahat ay gusto nga na maglaro si Kai sa Gilas. Alam nila na ang chance natin na manalo ay tataas. Kung dati nasa 22% lamang ito, ay tataas ito ng 25% pabor sa Gilas. Dihado, pero mas maganda ang chances na maka-upset laban sa naglalakasan ng mga kalaban kagaya ng New Zealand at Australia. Yun nga lang, masasabi ko naman na mas matindi ang laro dito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers second window. Mas magiging physical pa ng konti at kagagaling lang ni Kai sa isang major injury. Nga rin, kaya masasagad ang abilidad ni Kai Sotto. Ito ang isa sa nakikita natin na tinitingnan ng
ng kampo ni Kai. Pero kung magpapahinga ng gusto si Kai pagkatapos ng laro ng Koshigaya Alphas bago ang ensayo at laro ng Gilas ay may chance na kayanin ni Kai ang hamon ng second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Alam naman natin na malaki nga rin ang kayang ibigay ni Kai na ambag para sa Gilas team, kaya nga gusto natin na makita siya sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na naglalaro para sa Gilas team. Kasama sina AJ Edo, Junmar at QMB. Kung silang apat ang ating big man sa second window maglalaro sa 4 at 5 position ay may palag tayo sa ilalim, opensa at depensa, maging sa pagkuha ng rebound tayo ang lamang ng konti dahil kay Kai Sotto at mas magiging magaan ang takbo sa labas ng mga guards ng Gilas o yung mga plays nila. Hati ang atensyon ng kalaban sa depensa. Sa loob ba sila magfocus ng gusto o sa labas sa 3-point area, kaya kung merong Kai mas maraming plays ang magagawa ni Coach Tim Cone dahil sa laki ng isang Kai, maraming paggagamitan ang isang team sa kanya.